Epipandio Labrador, komentaristang walang inuurwan, walang kinikilingan, nagtatanggol sa sinumang inaapi ng mga politikong korap na umaabuso sa kanilang kapangyarihan. Epipandio Labrador, tagapagtanggol ng bayan! Para kanino ba ang batas na sinasabi nila? Para kanino ba ang batas na nilikha? Ang batas na ba ay para sa lahat o para lamang sa mga taong maraming pera? Okay, magandang gabi po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kababayan, Luzon, Visayas, Mindanao, na patuloy pong sumusubaybay, tumututok po dito sa ating programang Reaction Mo, Birada Ko. Okay, hindi na po tayo magbaligoy-ligoy pa. Siyempre, binabati muna po natin ang ating minamahal at ginagalang na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At siyempre po yung ating House Speaker Martin Romualdez, maging ang ating First Lady Lisa Araneta Marcos, maging ang ating mga minamahal na congressman, maging ang ating mga minamahal na Epiphanios supporters, at siyempre ang ating mga minamahal pong mga kababayan na nasa abroad, maging yung ating mga minamahal na bagong mga subscribers. Maraming salamat po sa inyong lahat. Okay, ito po, didiretsuhin ko na po kayo. Doon po pala sa mga nagtatanong, no? Ako binabasa ko yung mga message po ng ating mga kababayan. So tulad po ng sinasabi ng iba, bakit daw hindi ako sumasagot kay Dado? Hindi ako sumasagot doon sa ibang vlogger na naghahamon sa akin. Hindi po ganoon, no? Alam nyo, kapag ang pinag-uusapan po dito buhay, huwag kang tira na tira. Bobo lang ang gumagawa nun. Kapag ang pinag-uusapan dito ay kamatayan, huwag kang tira na tira. Paano mo mapapatay yung tao kung hindi mo ginagamit isip mo? Diba? So ngayon, ito lang po ang masasabi ko. Lalong-lalo na po doon sa mga naghahamon sa akin. Meron akong nabasa doon na may naghahamon daw sa akin, ibigay ko daw yung address ko, o kaya daw ibigay niya yung address niya sa akin. Katangahan yun. Pero, doon sa puntong yun, pagbibigyan ko sila. Hindi ako pupunta sa address ninyo. Sino ba naman tangang pupunta doon sa kuta ninyo? Ngayon, dahil nanggaling na rin sa'yo, o sa inyo, alam niyo naman siguro sino nagsabi noon na hihingiin niya yung address ko. So kasi kanina, galing po tayo sa kampo, no? At kausap ko yung aking mga tropa doon. At sabi nila, napanood nila yung vlog ko. Yun nga, nag-usap-usap kami. At isa sa napag-usapan namin yun nga, na kagatin yung hamon na ibigay yung address ko. Okay. So, dahil makulit sila, itong mga naghahamon sa atin, sige. Pero hindi nyo kami mapapapunta dyan. Dahil kung bobo kayo, kami hindi. So, dahil kayo yung naghamon sabi nyo, ibigay yung address, kompletong address ko sa inyo. Diba? So, dito, bago natin gawin to, kailangan tumawag muna kayo sa akin. Para ma-record yung pinag-usapan natin. Diba? Kasi baka mamaya kung nagbabala kayong ihulog ako sa patibmuwag. Dahil para kayong nakikipaglaro sa sarili ninyo. Ang gawin natin ganito, kung talaga desidido ka, kayong mga naghahamon sa akin, kung ilan man kayo, gusto nyo sumama kay Dado, ito gawin natin. Tumawag muna kayo sa akin. O, siyempre, mag-uusap tayo, di ba? Mag-uusap tayo. I-record ko para wala kayong ligtas. Hindi niyo pwedeng sabihin, hindi ako nakipag-deal kay Epipandio Labrador. Hindi ako nakipag-usap diyan. Para walang ligtas.
Di ba? Para walang ligtas. O, di pa nag-usap na tayo, pangako ko sa inyo, ilalabas ko dito yan. Para marinig ng taong bayan kung ano yung napag-usapan natin at ano yung deal natin. Huwag kayong matakot, hindi ko kayong pagmumurahin pag nag-uusap tayo. Eh wala, natatakot silang, ilang beses ko na ba sinabi dito, yung ano ko, pinakita ko na nga dito yung messenger ko. Ba't ayaw niya mag-message sa akin? O, magpakilala ka, kung gusto mo maghamon sa sabi mo, ako si ganito, naghahamon ako sa i-accept kita, usap tayo. Pero ang gusto ko, ganito, isahan na lang. Kasi marami kayo eh. Hindi ko katulad ni Dado na pinapapila pa. Meron daw ika-75 daw ako. Pero ang totoo, ayaw niya. Dinaan lang niya sa ganun na ika-75 daw ako nakapila. Biro mo ko talaga matapang to si Dado. Di dapat ubus na yung 75, 74 na yan. Diba? Namili siya. Yung mga 74 na yon, dati na yon, ayaw niya kasi takot nga siya. Yung iba nga doon, kamista nga daw niya eh, kamista niya. Pero yung mga kamista niya na yon, general na, pero siya kapitan lang. Ha? So, yun ang sinasabi ko dito. Ngayon, dahil makulit kayo, pagbibigyan ko kayo. Ibibigay kong address ko, pero usapan tayo. Magsama-sama na kayong lahat. Para isahan lang, bultuhan lang. Bultuhan lang. Para hindi na paulit-ulit. Ako yung uri ng tao na ayokong paulit-ulit, ayokong pabalik-balik. At saka tama yung sinasabi ng ating mga kababayan na yung puro daga, parang lata yan na walang laman. Ito na po yung huli kong makikipaghamunan ako sa mga naghahamon sa akin. Kung mayroon man sunod, yun na yung sinasabi ko sa inyo. Kapag mayroon na akong kausap, yun na, at least kayo yung saksi lahat. Dito, walang anuhan dito. Kasi para maglabasan na, kung putulan ng ulo, putulan tayo ng ulo. Ito lang sinasabi ko sa inyo. Para isahan, wala nang para isahan na lang. Hanap niyo gulo, hanap niyo gera, pagbibigyan ko kayo. Pagbibigyan ko kayo. O meron pa nagsabi, hindi naman daw ako membro ng Forces of the Philippines. Utangin na naman. Ginagawa niyo naman tulongis yung taong bayan eh. Di ba? O, ayan, ayan. Tingnan niyo dyan sa, sa screen. O, sino yan? Alangan naman si Fernando Po Jr. yan. Alangan naman si Lito Lapid yan. Natural ako yan. Diba? So, yun yung mga, bago po ako pumasok ng talagang dumaan din po kami sa matinding training. Hindi naman po ko basta nagsusuot lang ng At saka kung magsusuot man ako ng uniform ng may karapatan ako dahil akin yan eh. Hindi ko naman sinusuot yan dun sa labas. Bawal yan pag sa labas. Tuturuan ko kayo Bawal magsuot ng uniform lalo na kung hindi ka talaga membro ng Armed Forces of the Philippines. Pangalawa, kung susuotin mo sa loob ng bahay ninyo, okay lang yun. Wala namang batas na nagsasabi kapag nagsuot ka ng uniform sa social media. Pag may batas niya, siyempre re-respeto natin. Hindi naman tayo mga Duterte na walang niya sa batas eh. So, maliwanag ba? O ngayon, Tado, yung sinasabi mong grupo, ubusin mo na. Pakiusap lang. Kung hindi ka makakapunta, humanap ka ng representante mo. Nung sinasabi mong kernel, sino ba yun? Kasi hindi namin kayo makita eh. Sa totoo lang, nagtatago kayo sa amin eh. Lalo na nung EDSA, yung rally niya sa EDSA, bigla kang nawala eh. Sabi ng mga tropa kong pulis na putang yun ng yan, nakaantapang nung dumami na kami biglang nawala. Diba? Alam niyo sinungaling yan si Dado at saka bakla yan. Naalala niyo bago sila umalis? Isa daw sa mga nagrarally doon, masaktan. Tawagan lang daw sila, handa daw silang makipagputo. Kasi putang ina, paano makikipagtukan? Wala naman silang baril. At saka kung mayroon mga baril yung mga putang ina yan, wala yung mga lisensya. Hindi katulad natin. Mula ulo hanggang paa may lisensya. Pati masko may lisensya. Ngayon, malinaw po yan. Kasi di ba marami kayong gustong makita ako ng personal. Yun yung pagkakataon. Huwag kayong mag-alala, huhubarin ko sa harapan ninyo. Sa harapan ninyo, yung masko.
Doon sa mga naghahamon sa akin. Kasi duwag daw ako dahil hindi ako nagtatanggal. Tarantado, alam ko rin mga diskarte niyo. Kasi alam niyo ba't ako nagmamas? Uso kasi traiduran ngayon, yung tumitira ng patalikod. Kaya, yun ang rason kung bakit may mga nagmamas. Diba? At saka, alam mo ba, dahil sa mas, maraming babaeng naging maganda. Maraming mga lalaking naging gwapo. Eh, diba, uso yung COVID noon. Pag tinignan mo yung babae, wow, ganda. Eh, yung naghubad ng mas, ang manok na ang ama. Di ba? O, di ba? Alam niyo, mas maganda nagmamas minsan kasi nawawamali mo yung tao. O kayo, ano sa tingin niyo sa akin? Gwapo hindi? Uy! Tsaka, huwag ka mag-alala, Dado. Sabi ko nga sa inyo, bago tayo magsimula, pag nandun na tayo, makikita nyo ang mukha ko. O, diba? Sabi mo nga, Dado, pakita mo kagwapuhan mo, makikita mo ko. Diba? Titigil na ako sa pagbablog dito pag hindi ko binigay sa inyo yung saktong address ko kung nasaan ako. Pero, ito lang sasabihin ko. Bibigyan ko lang kayo ng 24 oras. Pag hindi kayo nakarating sa area ko, kayo na yung pinakabaklang mga nagtatapang-tapangan. Ha? Hihintayin namin kayo. Ha? Hihintayin namin kayo, lalong-lalo na doon sa mga may vlogger doon na nagsabi, bibigay daw yung address niya, gunggong, bigay mo address mo sa akin, hindi ko naman pupuntahan yan. O, tapos sabi mo, kung gusto mo, bigay mo address mo sa akin, pupunta. Sabi mo yan, ha? Hindi kasi ginagamit yung utak, eh. Patingnan mo. Nilagay niya sa sarili niya, sa kapahamakan niya yung sarili niya. O ngayon, kung gustong sumama ni Tado, sabi ni Tado, ipahanap. Hindi mo na kailangan hanapin Tado, utang ina mo ka. Ha? At saka mo kung, ako takam na ako talaga, Tado, kung paano ko baliin yung ulo mo. Ha? Takam na ako kung paano ko baliin yung ulo mo. Sa totoo lang. At kung sino pa yung gustong sumama kay Tado, sumama na kayo. Pero ang usapan nga natin ganito. Tumawag muna kayo sa akin, usap tayo, para may ebidensya na kayo yung kausap ko bago nangyari yung digmaan. Ha? Baka mamaya, hindi na kayo sumagot niyan, ha? Kung talagang lalaki kayo, wala akong pakialam. Kahit isama mo pa yung mga kasi balita ko daw, patibong to. Kasi gusto ng mga Duterte na makuha ko. Okay lang. No? Okay lang. Kasi kung may plano kayo sa akin, mas may plano kami sa inyo. At sisiguraduhin namin na hanggang dyan na lang kayo. At hindi ko hahayaan na mabuhay pa kayo. Ha? Hindi ko hahayaan na makulong pa kayo, mahuli kayo. Kasi alam ko, piyansahan lang kayo ni Sarah, eh. Diba? Hanggat may naghahamon sa akin, go tayo. Pagkatapos ng digmaang ito, hanggat mayroon, sige. Pero doon tayo sa isang lugar na walang katao-tao. Tama yung sinabi nyo. Ibigay ko yung address ko. Total, wala namang ayaw ninyo ng tamang location. So, salamat ako at mayroong nagkamali na hindi ginagamit yung utak. Ito naman si Tado, dahil alam niya posibleng magkaroon ng away doon sa kamera. Kaya doon niya gusto. Alam niya malabong mangyari yun eh. Tsaka hindi papayag yung mga tao doon. Hindi papayag yung... Tsaka doon, tayo doon? Kumbaga may madadamay tayo. Diba? May madadamay tayo doon. Siyempre, ang mangyayari niyan, imbis na kami doon, mangyayari niyan, makikialam yung pulis. Sa ayaw at sa gusto natin, makikialam ang pulis dyan. Oo, makikialam ang pulis dyan at makikialam ang kamera dyan. Ang ending, pareho kaming dadamputin kasi, di ba? Nahulog na meron kaming ginagawang kaguluhan na kung saan distorbo kami sa kalsada. Diba? So yun lang mga kababayan ko. Yan simple lang ang usapan. Doon sa mga naghahamon, gusto ko isahan na lang. Isahan na lang. Ayoko na paulit-ulit, ayoko na pasinusit. Minsan nyo lang ako makikita. Minsan nyo lang ako kaya samantalahin nyo na. Ha? Minsan lang ako magpakita ng mukha ko doon sa mga kalabang ko. Kaya samantalahin nyo na. Ngayon, Sara Duterte, kung nakikinig ka, kung gusto mong isama yung mga tao mo, si Bato, balita ko nga kasi ang plano pala nito, may nagtimbre sa akin. Yung anak ni Bato, inutusan ni Bato.
Kasi pulis yung anak ni Bato PNPA. Hindi alam ng anak ni Bato na may mga estudyante ako doon sa PNPA, sa martial arts, na nagsusumbong sa akin. Doon siya nagkamali. Di ba? Pinapatira ako ni, may palihim sila na ginagawa na, kumbaga, may pala ako, kinasuhan ako ni Sarah. So, kaya bitag yan. Di ba? Pero ganoon pa man, bibigay ko sa inyo yung address ko. Basta makipag-usap muna kayo. Ha? At doon tayo. Bibigyan ko lang kayo ng isang araw o 24 hours. Hindi isang araw kasi lugi. Lugi tuloy. Ano lang yun? Parang 12 hours lang isang araw, di ba? Pero kung 24 hours, buong magdamag yun, di ba? So, yun ang ibibigay ko sa inyo. Baka sabihin masyado naman ako ng gigipit, tsaka posible. So, hindi na yata masyadong yun, kung 24 hours, hindi na kayo agrabyado doon. So, hanggang doon lang ako. Once na nag-usap na tayo, tapos nag-vlog ako dito, pinakita ko na yung natin, alam na ng taong bayan, dapat dumating kayo, ha? Kasi, nagpakilala kayo ng mga matatapang, nagpakilala kayo ng mga astig kayo, nagpakilala kayo na kaya nyo ako. Patunayan nyo. Ha? Ako handa ako magpakamatay para sa mga Pilipinong totoong nakikipaglaban sa katotohanan. At handa akong mamatay para sa aking Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At siyempre sa aking minamahal na House Speaker Martin Romualdez. At siyempre sa ating minamahal na mga congressman. Di ba? At siyempre, handa akong magpakamatay para sa mga Pilipinong nakikisa kay Epifanio Labrador. Salamat din po sa mga kababayan natin sa Samar na nagpabot po ng kanilang mga pasasalamat at suporta. Gayon din po sa mga kababayan natin sa Ilocos at mga kababayan nating Bisaya na kung saan ay kasama po natin at nakikisa sa atin. Alang-alang po sa inyo, handa po akong mamatay alang-alang sa ating bayan. At sana kung mangyari man po na ako po ay matsambahan, sana yung iba sa inyo ay sumama man lang sa libing ko. Talagang ganoon ang gera. Para makamtan natin ng kapayapaan, makamtan natin ng katotohanan, kailangan may magbuwis ng buhay. Diba? At huwag kayong mag-alala. Saglit lang naman talaga buhay natin sa mundo. Hindi naman talaga tayo magtatagal eh. Kaya nga, sa madalit sa matagal, mamamatay din tayo. Pareho lang yan. Ang mahalaga sa akin, mamamatay ako na may dangal at pinaglalaban ng katotohanan. Ayoko pong isipin ng ating mga kalaban na minamaliit ko sila. Pero isa lang sasabihin ko. Pare-pareho lang tayo mamamatay. Kaya dito sa labanan na to, kung talagang kakasa kayo sa akin, mag-isip kayo mabuti. No? Mag-isip kayo mabuti. Ang nakataya dito ay ating karangalan, ang ating pagkalalaki, ang ating prinsipyo, at ang ating isang salita. Patunayan ninyo na tama kayo sa pinaglalaban ninyo at patutunayan ko rin na mas tama ako sa pinaglalaban ko. Pero matapos na, kasi nagmumukha na tayo ditong mga lata eh. Nagmumukha na tayo ditong mga piyang-piyang na maingay lang pero walang nangyayari. Puro hamunan lang. Huwag tayong ganun. Ayoko ng ganun. Kahit sa pamilya ko, kahit saan, kahit sa anong espeto ng buhay, ayoko nang paulit-ulit. Kaya, ngayon, pagkatapos ko mag-vlog, ayan yung ayan yung aking tawag dito, bagong Facebook. Yan po, kasi nahack na nga yung, ewan ko bakit nahack yun, bigla na lamang nahack. Kaya nga namimili na tayo ngayon ng ipapasok sa GC natin. So, yun yung official na ko ngayon. Tumawag kayo sa akin, kapag-usap kayo sa akin, kung anong araw gusto ninyo, hihintayin ko kayo. Kung saan nandoon ako nag-aabang. Kasi gusto niyo makita yung address ko, di ba? So, doon ko kayo aabangan. Okay? So, muli po, tulad po ng sinasabi ng likod, mabuhay po ang ating inang bayan, mabuhay po nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming salamat po.